13 biktima pa ng pagsabog sa bus kahapon ang ginagamot sa dalawang ospital sa Makati at sa Taguig. Para po sa update, may live report si Maricel Halili mula sa ospital ng Makati. Paulo, nasa maayos na kondisyon na nga ang dalawang biktima na nakakonfine dito ngayon sa ospital ng Makati o OSMAC. Ang isa sa kanila na si Jeff Victoriano, 24 na taong gulang, ay nandirito ngayon sa OSMAC Bel Air. Kailangang operahan ng kanang bahagi ng kanyang binti, habang ang isa namang biktima na si Antonio Lino ay dinala sa OSMAC Pembo. Ang sakit na nararamdaman ngayon ang pamilya ni Jeff Victoriano. Kasabay kasi ng pagsabog ng sinasakyang bus kahapon, inilibing din ang kanyang pamangkin. Di pa po mabuti yung pakiramdam ng paa niya. Kasi pa daw po yung paa niya. Ganun na lang ang pagkatulat ng mga ni Jeff na mabalata ang nangyayari. Mabuti na lang ang hindi na nangyayari. Ano ba yan? Sabi ko sa kanya, tibayan ng loob mo para kung magdasal ka na kung ano man yung resulta sa akon mo. Yun lang pinakamagandang ako sa kanya. Bakas naman kay Antonio ang nararamdamang hirap. Tinanggal kasi ang bahagi ng kanyang kidney na napinsala dahil sa tindi ng pagsabog. Labis ang pag-aalala ng kanyang pamilya, pero bukas pa raw makakaluwas mula sa Bicol ang kanyang asawa at 5 anak. Kaya ang pamangkin niya lang ang kasama na ngayon. Kung sino ang kaaway nila, doon na lang sana nila ginawa yan. Kasi yung wala naman ng kinalaman dito, nadadami lang sa mga pinagagawa nila. Dahil sa trauma, sasalita sa stress debriefing ang mga biktima at mga kaanak nila. We'll have to also, of course, determine whether a patient can be safely interviewed, whether the interview will not affect the other patients, and will not hamper our operation. Samantala, nasa maayos na kondisyon naman ang siyang na biktimang isinugod sa St. Luke's Hospital sa Taguig. Bumisita doon kanina sila Makati Mayor Gigi Buffon at Rosa Rizal. Tiniyak ni Binay na makakatanggap ng tulong pinansyal ang mga biktima. Paolo, 8 biktima ng pagsabog kahapon ang dinala dito sa ospital ng Makati kahapon. Pero 2 ay dumating na o dead on arrival, habang ang isa naman ay inilipat sa Makati Medical Center. Ang 3 ay na-discharge na dahil minor injuries lang naman ang kanilang natamo. Paolo? Maraming salamat, Maricel Halili. Doble na rin ang paghihigpit sa seguridad sa mga airport. Sa mga mall naman, bagamat hindi nagdagdag ng bantay, mahigpit pa rin ang nakagawian ng pag-iinspeksyon. Beverly Natividad, ikwento mo. Todo higpit na ang ginagawang pagbabantay ng Light Reaction Squadron ng Airport Police sa Ninoy Aquino International Airport. Mula sa dating bilang, dinoble na ang bilang nila. Ang mga bomb-sniffing dog naman, kung dati kada oras lang nag-iikot, ngayon, halos di na umaalis tabi ng mga iniinspeksyong bagahe. Mahigpit na tinitignan ng mga ito kung may mga iniwang bagahe sa paligid na maaaring may lamang bomba. Bukod sa bus bombing sa EDSA kahapon, nagpatupad ng elevated alert ang NAIA kasunod ng nangyaring pagpapasabog sa Domodedova Airport sa Russia noong Lunes. Due with this incident in Moscow as well as in Buendia yesterday, so we increased the number of people at the checkpoint where they're now going with stricter procedures on access. Wala namang angal ang mga turista sa mas pinahigpit na seguridad. We know what these situations sometimes happened anyway. I believe that Manila is a safe place to foreigner, and that's why I came here. Maliban sa airport, patuloy din ang mahigpit na seguridad sa mga mall. Bawat bagaheng bitbit, masusing sinisilip ng mga CQ. Beverly Natividad, News 5. Panahon na para rebisahin ang kasalukuyang administrasyon, ang security management at baguhin ang counter-terrorism system ng bansa upang hindi na maulit ang madugong pambobomba tulad kahapon. Ito ang naging basa ng isang dating intelligence chief ng PNP. Kasunod nito, pinanindigan ang dating general na terorista ang may pakana ng trahedya. Narito po ang report. Mahigit 5 taon pinlano ng mga terorista ang madugong bus bombing kahapon sa Makati na nagresulta sa pagkamatay ng 5 katao at 13 pasahero. Sabi ni retired General Rodolfo Bugi Mendoza na dating namumuno sa Intelligence Division ng PNP, MRT ang orihinal na target ng terorista. 3 hanggang 5 grupo ang nasa likod ng plano. So I
binuo na nung pang mga last quarter ng 2008. Yung plan, that is the nature and character ng isang terrorist group, shall be implemented because that is their passion, that is their obsession. Posible raw nag-alyansa na ang MILF at MNLF, katuwang ang global networking ng grupo, ang posibleng nasa likod ng pagpapasabog kahapon. Estilo raw ng grupo na takutin ang publiko at sumakay sa isyu ng lipunan. Bahagi raw ng plano na i-take over ang gobyerno at magkaroon ng extension corridor sa Maynila. 200,000 bagong miyembro raw ang target na ma-recruit ng grupo. Dahil matinik ang kalaban, kailangan daw ngayon ng PNP ang tindig intelligence networking. Ang response dapat natin ay paigtingin, pagbutihin natin ang intelligence system natin o counterintelligence system ng law enforcement. Maaring nasa likod ng pagpapakalat ng isang text message kanina para takutin ang taong bayan. Kasabay nito, kinundina ng pamunuan ng MILF ang nangyaring karahasan kahapon. Kasabay pagtanggi na may kinalaman ng sinumang miyembro nila sa nasabing terrorist act na ito. Hinala naman ng mga otoridad, posible ang Abu Sayyaf ang may pakana ng pagpapasabog dahil sa estilo ng pambobomba. Pero ayon naman kay DILG Secretary Jesse Robredo, wala pa silang matukoy na grupo na nasa likod ng pambobomba kahapon, pati sa pagpapakalat ng alarming text message tungkol sa mga lugar na manoy target ng pambobomba na itinurong galing daw sa News 5. Marin itong itinanggi ng istasyon. Wala pang suspects in the sense na tinukoy mo kung sino yung nag-iwan o sino yung grupong nasa likod. Ayon naman sa isang opisyal ng PNP, kagabi pa ay pinakalat na ni Pangulong Aquino ang lahat ng intelligence units ng mga sangay ng pamahalaan tulad ng PNP, AFP at iba pang ahensya para agad matukoy ang grupo sa likod ng bombing kahapon. Erwin Tulfo, News 5. Showbiz action ulit tayo. Maraming nakaabang na proyekto si Vandolph Quezon para sa taong 2011. Kaya ba niyang tapatan ang galing ng ama sa industriya? At Showbiz School para sa mga talent ng TV5, balak ng buksan. Laila Chicadora, ikwento. Bagong mga proyekto ang dala ng bagong taon para sa bunso ng King of Comedy na si Vandolph Quezon. Kasunod yan ang pagpirma niya ng 5-year contract sa Viva Artist Agency at happy namang chinika ni Vandolph na makakasama niya si Vice Ganda sa kanyang unang proyekto at ang utos sa kanya ng big boss ng Viva na si Boss Vic. Ibalik ko rin yung dating sigla ng comedy. Sabi ko, boss naman, ang bigat naman ang binibigyan sa akin. Tingnan natin kung ano. Dahil ako rin yung parang naka-witness ng comedy ni Airpat. Pagdating naman sa kalusugan ng kanyang ama na si Tito Dolphy, say ni Vandolph. Kita naman natin sa TV, no? He's still okay. Kaya nga yung mga chismis niya, huwag natin paniwalaan, di ba? He's okay, he's doing good. Siyempre, old na siya, he's turned 83. Medyo bumabagal yung tao, pero okay na siya, healthy pa rin. Chika number 2. Masayang ibinalita ng Talent 5 Big Boss na si Odi Himora na puspusa na ang ginagawang pagsasanay ng mga talents ng TV5 para sa mga bago nitong programa. At hanggang ngayon, walang tigil pa rin ang search nila para sa mga fresh talents. At tuloy pa rin ang paghanap natin ng mga bagong talent kasi hindi naman pwedeng parati na lang tayo kumukuha sa iba. Kailangan tayo mag-discover ng sariling homegrown na mga talent. Bukod sa pagkakaroon ng magagaling na artista, isa rin sa mga long-term goals nila ang magkaroon ng sariling showbiz school ang Talent 5. Ibig sabihin, ituturo natin sa mga hopefuls lahat ng aspeto ng entertainment, hindi lang pag-arte o pagkanta, lahat. Gusto mo maging cameraman, gusto mo maging host, di ba? Lahat ng aspeto ng showbiz ituturo natin. At yan ang latest aksyon sa showbiz. Laila Chicadora, News 5. Narito naman ang recap ng mga balita. I-assure lang natin ang public na still everything is safe and the Philippine National Police is there to protect them. Sumabog na bomba sa Newman Gold Liner bus sa EDSA kahapon. Isang mortar na parehong ginagamit ng mga sundalo at terorista. Bomba, dinetonate ng isang cellphone. Mga namatay na biktima pumalo na sa 5. Isa sa mga namatay paalis na sana papuntang Australia. Isa pang namatay na biktima, noon lang sumakay ng bus. Pinoy, kumambyo nga ba sa pahayag kahapon na terorismo ang nasa likod ng pagsabog?
Artist sketch ng dalawang suspect sa pambobomba sa bus. Hawak na ng pulis. Seguridad sa kamay nilaan. Nasa pinakamataas na antas na. Terminals ng MRT at LRT. Binabantayan na ng SWAT. Pero sa kabila ng tripleng higpit na seguridad, mga commuter, iwas pa rin sumakay sa mga pampasaherong bus. Mga bus ng kumpanyang Newman Gold Liner, hindi pumasada ngayong araw. Naiya, naka-elevated alert na rin matapos ang pambobomba sa Moscow Airport. Sa action sports, babaeng Phil-Am boxer na si Anna the Hurricane Hulaton, mainit na sinalubong ng fans sa kanyang pagbisita sa bansa. Sa showbiz action, Kabalid Network, magkakaroon na ng sariling talent school. Ay kaya paalala ho namin sa mga kababayan ho natin, kung kayo ho ay makakatanggap ng mga text messages, huwag niyong basta-basta ipasa, lalo na po kung nakakatakot na mga mensahe. I-check niyo ho muna sa mga otoridad, i-check niyo ho sa inyong mga kamag-anakan, o kaya sa mga TV stations, sa mga network, kung ano ba talaga nangyayari. Huwag po tayong maging paranoid, maging vigilant po tayo. Oo, yung mahirap yung kasi, Paolo, ipapasa mo, please, nabasa mo, please pass this, ipapasa mo sa kamag-anak, kakalat, natatakot yung mga tao, lalo na yung mga nakakatakot. Adyan po ang 45 minuto ng maaaksyong balita. Mga balitang pundasyon ng matalinong opinyon at konkretong solusyon. Dahil higit sa balita, aksyon. Willing-willing na. This Decaf Week.